Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bakbakan bukas, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nasa napakagandang kondisyon na nga po ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue. Ito po ay dahil kapansin-pansin na bato-bato talaga ang pangangatawan nito sa official and final weigh-in kanina lamang. Pareho pong walang naging problema si Inoue at maging ang kanyang kalaban na si South Korean challenger Ye Ju-un Kim sa weigh-in kanina. Pareho pong tumimbang ang dalawa ng 121.7 pounds at dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 122 pound limit ng super bantamweight division, kaya naman tuloy na ang kanilang bakbakan bukas. Nangako po si Inoue na magpapamala siya ng napakagandang performance bukas, kung saan gagawin niya daw ang lahat ng makakaya niya upang mapasaya ang lahat ng mga nanunood. Habang si Kim naman ay nangako din na gagawin niya din umano ang lahat ng makakaya niya upang makuha ang tagumpay at patunayan sa buong mundo na mali ang inaakala nila sa kanya na isang pipitsuging boksingero lang siya. Hindi daw siya dumayo sa bansang Japan para lamang magpatalo at bagkos upang agawin ang lahat ng titulong pinangahawakan ni Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay na-interview nga po ni Silver Voice TV ang ating pambato na si undefeated top super bantamweight contender Carl James Martin patungkol sa kanyang mga malalaking plano para sa taong 2025. At dito nga po ay sinabi ni Wonderboy na kung ibigay man sa kanya ang laban kontra kay Naoya Inoue at maging sa kapwa niya undefeated top contender Sam Goodman ay wala daw itong magiging problema sa kanya. Marami pong opportunity na kalatag lalo sa sinabi ni Sir Sean kanina. Pero tulad nga nasabi ko noon, hindi ako nagmamadali dyan kung ano yung sabihin ni boss sa akin ni Sir Sean na gawin ko, ibigay niyang laban sa akin, paghahandaan ko lahat. Pero about dun sa kung sa Inoue and Goodman, sige, sabi ko, Sir Sean, why not? Bigay mo sa akin yung laban na kung anong nakikita mong para sa akin, then ibigay mo yung opportunity na yan. Pero at this time yung mga plano nga hindi pa namin pwedeng ilabas lahat, so nagwe-wait din ako sa kung ano sabihin ni Sir Sean sa akin. Wala namang problema kung WBO or IBF yung ibigay sa akin ni Sir Sean. Ang mahalaga, and then focus namin is maging world champion ako balang araw, and then sa pamamagitan ni Sir Sean, yung tulong niya palagi para sa atin yung mga Pilipino, makapagbigay ako ng karangalan sa bansa. Marami akong hindi alam pagdating sa mga kalakaran ng boxing. Pero sa mga plano ni Sir Sean sa akin, marami akong natutunan, and then yun nga sa mga opportunity, binigyan niya ako ng 2 laban sa Mexico, and inaantay ko na lang yung debut ko sa US. Hinihintay natin lahat yan, syempre. Syempre, gusto kong magbigay ng magandang laban para mabigyan ko ng magandang laban, maging masaya yung mga kababayan kong Pilipino na makanood sa akin, and then lagi nila akong abangan. And then dun sa pagiging top prospect ko noon, siguro noon, dito ngayon nasa world rank na tayo, number 2. Naantay na lang natin yung sasabihin ni Sir Sean kung kailan tayo lalaban sa world title, and siguro yan. Marami akong hindi alam ngayon, alam ko na, mas nauunawaan ko na kung ano yung mga plano para sa akin ni Sir Sean, na hindi ko sasayangin kasi maraming mga taong nagsayang ng mga opportunity na gano'n.